Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. Yan, so tayo po ay nanggaling sa church at kumanta po tayo kasi nag-choir tayo doon and ayun, ang ganda ng mga may video presentation doon na pinakita nila kung ano ba yung mga tamang gawin during Lent season, yung tamang pagpe-pray, bakit ba nagpe-pray. And I think it's very important that during the Lent season, alam ko na hindi naman tayo lahat Katoliko, pero I think overall hindi lang during the Lent season na nagkakaroon tayo ng pagpa-prioritize kay Lord, sa relationship natin kay Lord. So I mean, 'di ba dito sa YouTube kung makapag tayo sa social media, tsaka makapag-watch tayo ng mga political na videos, ganyan, 'di ba, mga balita. Ang haba-haba ng time na ginagamit natin to watch those, pero dapat meron din tayong enough time para kay Lord, diba? Tsaka isa pang naunawaan ko naman is yung kahapon, which is nag-attend naman ako ng seminar, kasi member ako ng MFC, yung Missionary Family for Christ, and ito sinabi doon yung about sa tithes, so gusto ko lang i-share sa inyo yon kasi ang tithing, 'di ba, yung tinatawag na ikapo, yung binibigay natin sa simbahan. Dati hindi ko naiintindihan yun but during nung explanation, meron ako realization doon sa tithing na maybe I was looking at tithing at a parang one-dimensional level lang, yung view ko sa kanya. Baka ang tithing is more than money, di ba? Baka tinitingnan ko lang siya sa perspektibo ng isang earner ng money. So I was lagi kong iniisip, paano babalik sa iyo yun? Pera yun na ibinigay mo, perang nawala sa iyo. So parang gano'n So ayun, sabi ko nga, parang I was looking at it like one dimension only. So, napagtanto ko na para bang katulad ng tao, ng life, ng tayong mga tao, right? Meron tayong physical being, pero tayo ay hindi lang binubuo ng ating physical na aspeto. So we are capable of emotion, we are capable of yung emotionally growing up, and mentally nag-i-improve tayo, nagde-develop tayo as we go on, nagmamature tayo, marami tayong mga nararamdaman, yung mga ganyan. There are so many facets of being a human. So I think kung titingnan natin ng ganon, yung like sa tithing, hindi lang siya basta pera na nawawala sa'yo, pero ano ba yung nakukuha mo, na wag tayong tumingin dun sa physical na niya, na pera din yung makukuha mo, kasi it's never like that, since ang tithing ay isang spiritual thing. So dun tayo tumingin. Para itong, I think, para siyang seed na tinanim mo. This is the seed of gratitude. And ano ba ang makukuha mo dito in return? Parang ganyan, So of course, pag like for example, nagtanim tayo ng seed ng mansanas, pag nagbunga yon, pag inalagaan mo yon, nagtend ka sa kanya, at magbubunga yon kalaunan ng marai pa, 'di ba? So yung isang seed magpo-produce yon ng maraming bunga, and yung bunga na yun marami pang seeds. So the more that you plant, of course, mas marami yung harvest na darating sa iyo. Diba? Parang kung mag-plant ka ng isang seed, isang tree lang yon. Meron ko like for example, mga 10 baskets. Pero kapag nag-plant ka ng 10 seeds at 10 puno yung napabunga mo, times 10 ulit yun. And then times 10. It multiplies and multiplies. So, yun yung maha-harvest natin. So, ano ba yung maha-harvest natin dito? Tayo ay nagtanim ng seed ng gratitude. Napakadami nating maha-harvest na mga virtues, Like for example, discipline.
Ayan. Because of tithing, syempre natututo ka mag-prioritize, disiplinahin yung sarili mo na baka pwedeng hindi ka masyadong kumain ng lagi-lagi sa labas at mag-skip ka ng mga lakad with friends, ganyan, para yung perang gagastusin mo supposedly during sa mga time na yon ay dalhin mo doon sa iyong ibibigay. Yan, ano pa? Since nagplant tayo ng seed ng gratitude din, makaka-harvest din tayo for sure ng gratitude because the fact na yung pera na yon ay ibinigay mo because you are kumbaga kinikilala mo sa sarili mo na yun ay blessing ni Lord, no? And wag nating isipin na tinrabaho ko to, hindi naman pera ito na nilapag ko lang ang kamay ko at bumagsak na mula sa langit, yun ibibigay ko kay Lord. So hindi kasi yung capacity natin, the fact na si Lord ay shinield ka niya sa karamdaman, na shinield ka niya sa aksidente para ikaw hindi maging paralisado at makapaghanap buhay para sa iyong pamilya at para sa iyong sarili. The fact na siya ay nagbigay ng opportunity for you to earn money, so blessing yon. And because you are kinikilala mo yon, yung kanyang pagiging generous na yun sa'yo ay binalik mo ito in terms of yun nga sa bilang gratitude sa kanya, nagbigay ka ng tithes mo o ano pa, of course seed of love and compassion. And sometimes hindi natin nakikita yung binibigay natin na pera sa simbahan. Marami yung pinupuntahan, like for example kami sa MFC, merong doon na medical mission sa Pilipinas, o last time nga yung ibang mga sisters ay nagpunta doon. Hopefully next year kung matutuloy kaming umuwi maka-join din. So sana marami tayong mga pinagpe-pray kay Lord na baka sakali makuha natin at maka-uwi tayo ng Pilipinas at maka-join doon. Pero kung hindi ay ganun talaga ayun. And yung compassion na yun, pag pinagsama-sama natin yun, maraming matutulungan yun, no? Akala mo yung pailan-ilang binibigay mo kada buwan or doon sa na yun, pagka naipon yun at maraming tao ang ganon, maraming buhay na matutulungan. Like for example, siguro may kailangan ng mga gamot para para doon sa kanyang karamdaman or sa pagpapa-opera ng something sa kanyang katawan, ayun, 'di ba? So kung lilimiin natin yung mga bagay na yun, ang dami talagang balik sa atin. Hindi lang siya monetary. Although sometimes talaga may mga dumarating na gano'n, lalo na dito sa Canada, napaka-privileged dito kasi parang yung government talaga dito ay nagbabalik sila. Like for example, yung sa mga tax na ganyan. So, yun, let's give time and mag-effort din tayo na ibalik kay Lord. Anyway, ano ba yung sabi ni Lord, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo sa akin, sabi niya, 'di ba? So, kung ano yung binigay mo for other people, ay siya mo ding ibinigay sa kanya. So, ayun, napakagandang nun ni Lord. And ano pa ang ating naha-harvest? Yung kakayahan na kumawala doon sa material na mga bagay. Like, 'di ba, yung kanina, very entangled ito doon sa discipline tapos yung sa pagiging materialistic. So, naiiwasan natin 'yan and mas mapapractice natin yung mamuhay ng simpler at sinasaalang-alang talaga yung ibang tao aside from us, ayun, 'di ba? Ang daming So, kailangan lang talaga. Ako nito ko lang din to na-realize Talagang dadating sa iyo yung ganon na mga time na mare-realize mo o siguro it's the Holy Spirit that will make you realize. Pero kailangan ay open ka. Like for example, ako hinahanap ko kasi kung ano yung answer doon sa mga tanong ko. And then siguro, ayun nga, na-recognize yun ng Holy Spirit. So, nag-dawn yun sa akin na ganito siya. So, pinakita niya sa akin sa
paraan na maiintindihan ko as ako nga ay isang gardener, no? So yun, parang ganon ang nakikita kong ano sa kanya. Again, ayan, pag inamin din natin yung ating spiritual life by giving alms or by sa pagbibigay sa church, sa simbahan. Although alam ko na malayo pa kami dun sa 10%, ano. Sabi nga yun ay excess na yun, na ito ay mga dapat mo na talagang i-share. I know na medyo malayo pa kami doon, but we are working it out, ano, na makarating doon sa na yon, sa pagkakataon na yon. So may mga nakakagawa niyan ng ganyan, and nakaka-proud din sila, and sila din nafe-feel nila na parang mas maluwag ang pasok, mas alam yon, yung at least hindi sila pag hindi sila nagkasakit, yung mga ganyan, malaking blessing, nare-recognize nila yung mga ganyan. That's all. Thank you for watching, and God bless us always. So sana meron kayong napulot na kahit na maliit na grain ng kaalaman, and ng parang na makatulong sa inyo spiritually. Ayan. Thank you so much, and God bless us always. Bye-bye.